You will not live in them. Though you have planted lush vineyards, you will not drink their wine. Pansinin niyo, kahit na kayo nagtayo ng mga lalaking bahay, hindi kayo makakatira doon. Kahit na meron kayong mga naglalakihang mga vineyards, hindi kayo makakainom ng mga grapes ng wine, di ba? Ng katas doon. Bakit? Hindi i-allow ng Lord na habang panahon mag-prosper ang isang taong ayaw sa Kanya at lumalayo sa Kanya at gumagawa ng masasamang bagay. Tandaan po natin yan. Ang sabi ng verse 12, "For I know how many are your offenses and how great your sins." Alam pala ni Lord yun, ano? "There are those who oppress the innocent and take bribes and deprive the poor or of justice in the courts." Dito sa ating bansa at sa marami pang mga bansa, kapag may mga injustices, ang Diyos hindi po yan tulog. Alam niyo po, minsan tayong mga Christians, ito po ang medyo kulang sa atin. Hindi naman wala, pero may kulang konti. Yung minsan, wala tayong pakialam sa government. Di ba? Parang ang pakialam lang natin, mag-praise the Lord, mag-hallelujah, mag-evangelize. Pero yung nangyayari sa gobyerno, parang wala tayong masyadong pakialam. Alam niyo, dapat may pakialam tayo dyan. Hindi ko naman sinasabing mag-rally tayo. Bawal naman yun. Hindi ko naman sinasabing mag-welga tayo at mambatikos tayo sa Facebook. Hindi, mali yun. Ang sa akin lang sana, may pakialam tayo kung anong nangyayari sa gobyerno, ipanalangin natin sila. Amen? Sa Panginoon. Kasi damay po tayo dyan. Pero ganun pa man, ang sabi dito ng Panginoon sa pamamagitan ni Amos, alam ng Lord yung mga offenses ng masasama. Alam ng Lord yung mga offenses, yung mga kasalanan po nila. At ang sabi niya, there are those who oppress the innocent and take bribes and deprive the poor of justice in the courts. Alam ng Lord, aware po siya dyan. Kaya hindi po tayo nag-iisa. Amen?